umpisahan na po natin kasi kami pong nagbabayad ng buwis, kailangan sipagan po namin ng pagpapagal namin, gumising ng alas 3 ng umaga at magbayad po ng buwis. And we do not mind contributing to the education of the poor. Correct. But deserving. Yeah. Eh isipin mo, para mababalita mo na around 8.6 billion daw, ayon sa balita, 8.6 billion worth of educational assistance na sana dapat ay para dun sa underprivileged po natin, kada taon, ay ginastos sa non-poor. Nakababahala po yun. Kung ano po ang ano ninyo, detalye ninyo dito sa naibalitang ito? Yes, maraming salamat ulit, Ma'am Ali. Unang-una po, sa totoo, last year po, nadinig na po namin yung issue na ito because kung maalala po niyo, nabanggit ko rin sa isang guesting po sa inyo na talagang kailangan rin po natin expand pa yung e-GASPE. Sa ngayon po kasi yung e-GASPE, ito po yung ito po yung konsepto niya dapat. Ito dapat yung mga estudyante na dapat naka-enroll sa ating mga DepEd schools o yung public schools natin, pero punong-puno na po yung public schools. Kaya ang ginawa po ng gobyerno ay sinabi pwede kayong mag-enroll sa ating mga private schools tapos magbibigay kami ng voucher. Okay. Ang umpisa po nito ay more or less po sa grade 7 to 10 to, yung dating first year to fourth year high school. So dapat po, dapat mag-enroll ka sa DepEd school o public school, puno-puno, merong malapit na private school na tumatanggap ng voucher, pwede ka mag-enroll doon, bibigyan ngayon ng voucher para mabayaran mo yung school para sa kanilang alawan at tuition fee. Ngayon po, yan po yung konsepto nito. Kasi talagang kulang ng classrooms. Ngayon, nung dumating po yung, kung maalala po ninyo, mga 2012, 2013, pinasa po yung K-12. So nagdagdag po tayo ng grades 11 and 12. Pero nung padating na po yung 2016, sabi 2016, importante po dito ay makapasok yung mga mag-aaral na magtatapos ng fourth year high school, makapasok ng grade 11. E nung panahon po na yun, hindi rin po sapat yung classrooms na na-construct yung between 2013 to 2016. So nag-issue po noon ng Department Order 46 na kung saan sinabi ay sa senior high school, ine-extend na po yung voucher system. Okay. So yan po, pumasok po yung senior high school. Pag grade 11 and 12 ka, wala nga masyadong classroom sa 11 and 12 sa DepEd schools. Sa private schools, magbibigay ng voucher. So nag-umpisa po tayo dyan 2016. Ngayon po lumabas yung COA report. Di ba? Ang COA po, taon-taon, titingnan paano ginagastos po ng bawat departamento yung kanyang budget na binibigay sa kanya. Simula 2016 to 2017 hanggang ngayon, taon-taon may findings ang COA na merong ang tinatawag po nila, effectively po lumalabas parang double billing or hindi nila sure kung nakapag-aral po talaga dun sa paaralan pero nabibill po ang gobyerno para sa voucher. Okay. Nagbibill po. Kasi sa totoo po, hindi naman base sa sistema, naintindihan ko hindi naman po physically nakikita po ng DepEd ang mga batang pumapasok. Talagang nagsasubmit na lang po ng certification yung mga schools. So ito po yun. Ito yung sinasabi ng COA. Base sa mga nakita po nila, meron mga estudyante na pareho yung na hindi naman pumasok or ay karamihan po doon ay parang double name. Parang twice na nabayaran yung voucher niya. Dito po nag-umpisa lahat ito. So kung makikita po ninyo, Ka-Wedge, Ma'am Ali, ang issue talaga dito, dalawa. Una, ay yung pag-monitor talaga ng Department of Education, una, dun sa quality ng mga paaralan ng private schools natin, at kung talagang yung sistema ng monitor, kung talagang physically ba, meron talagang estudyante na pumapasok po doon. Yung pangalawang issue ay siguro dapat talaga masigurado rin natin yung beneficiaries po nito ay yan talagang yung original nating intention na beneficiaries. Yung mga yung papasok sana ng DepEd school pero punong-puno yung DepEd classrooms natin. Kaya pinayagan natin na pumunta dun sa ating mga private schools sa malalapit. So, it's a matter po, matagal ng issue po ito. Sa totoo lang, nung ine-expand namin yung GASPE ngayon, gusto namin grades 1 to 6,
kung mapapansin po niyo, pasado na namin sa House of Representatives yan, ano? Sinasabi namin na kailangan bantayan rin yung quality ng paaralan. At yung aming pagbantay po doon ay gusto namin sana ay may form of examination para talagang alam natin kalidad. Una, kalidad yung private school. Kung kalidad yan, pwede sila mag-qualify na bibigyan po ng voucher system. Oo. I-accredit, ano? Opo, parang kasi ngayon po mahina yung monitoring eh. Yes. Kasi lumalabas po talaga dahil nga una-una po, no, yung una pa lang medyo mahina na yung monitoring nung nag-umpisa yung voucher system. Nung in-expand pa natin para sa senior high school noong 2015, nung nagka-department order na sinabi na kulang na kung pumayag na tayo sa private schools, talagang lalo na doon dahil bulto yung pumasok eh. Sa grade 11, sa grade 11 noon eh. Tapos 2017 grades 11 and 12. So, malinawin na lang natin kasi may nagugulan. Libre naman sa public school, bakit kailangan ng voucher? Kasi ito nga po to decongest Sa public That is schools. correct. public schools kasi nga talagang hindi na po ma-accommodate sa dami. Kulang yung classrooms. Kulang ng classroom. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.